Isang grupo ng mga mersenaryo ang tahimik naglalakbay sa masukal na kagubatan patungo sa kanilang destinasyon sa gitna ng gabi. Bumaling ang pinuno ng mga mersenaryo sa pinuno ng mga ngalakal na kasama nila at hinarap siya, na itinampok ang kapaspalad na pagnanakaw ng kanyang mga paninda ng mga taga-Balek. Iminungkahi niya na ang mga salita ay hindi gagana sa mga utak-ipis ng mga taga-Balek, kailangan nila makahanap ng paraan para malipol o maging alipin nila ang mga barbarong ito. Gayunpaman, ang lider ng mga ngalakal, ay tumutol na ang hamon na talunin ng mga Balak sa labanan ay hindi dapat maliitin. Kinwestiyon ng lider ng mersenaryo ang kanyang desisyon na kung bakit pa sila kasama doon kung wala din naman silang gagawin, na nagpapaalala sa kanya na sila inupahan upang maging isang backup plan sa kung sakaling magkagulo ang kanilang negosyo. Pagkatapos ay nagsindi siya ng kanyang sigarilyo at idinetalye ang kanilang kasunduan sa paghati-hati ng mga kita. Kapalit ng pagbibigay ng seguridad, na nagpapahiwatig ng posibilidad na kumuha ng mga loot kung kinakailangan ng sitwasyon. Pandaliang tumahimik ang lider ng mga ngalakal at nag-isip bago ito tumugon, bigla itong na-excite at mabilis na sumang-ayon sa mga plano ng lider ng mga mersenaryo. Nagplano sila na tambangan ang mga Balek sa ilalim ng takip ng gabi at maglunsad ng isang maapoy na pag-atake, nagsimulang talakayin ng mga mersenaryo ang kanilang diskarte. Nang ipasa ng unang mersenaryo ang patpat ng posporo sa kanyang kasama para magsindi ng sariling sigarilyo. Nagsalita ang ikatlong mersenaryo, na gustong gamitin din ang posporo. Nagudyok ito ng talakayan tungkol sa mga pamahiin sa larangan ng digmaan, kung saan iginiit na 2 tao lamang ang dapat mag-share ng isang posporo upang maiwasan ang malas sa labanan. Sa pagwawalang bahala sa pamahiin, ang ikatlong mersenaryo ay may kumpiyansa na nagsindi ng kanyang sigarilyo. Biglang, walang babala, isang palaso ang tumama sa gitna ng kanyang noo, na nagtapos sa kanyang mga salita at kanyang buhay. Bago pa makapag-react ang isa, may mabilis lumipad ang pangalawang arrow, na tumusok sa ulo ng isa pang mersenaryo na kakagamit lang ng posporo. Ang pinuno ng mersenaryo, na hindi napapansin ang kaguluhang ito, ay nagpatuloy sa pakikipag-usap sa pinuno ng mga ngalakal. Tungkol sa kanyang mga nakaraang karanasan sa paghuli at pagbebenta ng mga barbaro bilang mga alipin. Gayunpaman, ang kanyang pangungusap ay biglang naputol at nagdulot ng nakakagulat na ekspresyon at takot sa mukha ng pinuno ng mga ngalakal. Isang palaso ang tumama sa noo ng lider ng mersenaryo, na nagtapos sa kanyang kwento at kanyang buhay. Agad na sumigaw ang pinuno ng mga ngalakal habang papalapit ang mga mandirigmang Balek, na nagbabala sa lahat na patayin ang kanilang mga sigarilyo. Si Ayan, na nakatayo sa malayo, ay nagpahayag ng galit at determinasyon na ay target lamang ang mga ulo ng mga kaaway upang ipakita ang kanilang pagkatakot. Nagulat si Vicker at nagtanong kung paanong nagagawa ng mga mandirigmang Balek na asintahin ng perpekto ang target nila sa pamamagitan ng pagtukoy lamang sa liwanag ng sigarilyo ng mga mersenaryo. Dumating si Ahon malapit kay Vicker, na may dalang mga bar aisles. Tinawag niya si Vicker bilang isang alipin, ngunit itinuwid siya ni Vicker na nagsasabi na siya ngayon ay isang karaniwang tao. Sumagot si Ahon ng may pagkasuplado, na nagpapahiwatig na karaniwan o alipin ay ganon pere ng tingin niya kay Vicker. May isang mersenaryo ay nagawang harangan ang mga paparating na arrow gamit ang isang kalasag at nag-utos para sa mga salamangkero at sa mga may dalang kalasag na magtipon upang protektahan ang bawat isa sa laban sa mga palaso. Sinabihan din niya ang mga aura users na maghanda para sa kanilang counter-attack. Biglang, isang malaimpaktong kung anuman na paparating ang nakakuha ng kanilang atensyon. May 2 palaso ang nakatusok sa mga puno na isang kahoy na bar aisles na nakasabit sa pagitan nila na may mga lubid. Hindi nagtagal, isang sunod-sunod pa na pag-atake na tulad na kombinasyon ng mga arrow at bar aisles ang pumuno sa kalangitan sa itaas ng posisyon ng mga mersenaryo. Napasigaw sa gulat ang mersenaryo, na pagtanto na ang mga Balek ay naglunsad ng mga bar aisles na naglalaman ng alak. Gayunpaman, mabilis niyang naisip ang isa pang nakatagong pag-atake. Ngunit bago pa siya makapag-react, nagpakawala ng maapoy na palaso ang mga Balek, na nagdulot ng pagkasunod ng mga bar aisles na puno ng alkohol. Hindi nagtagal ay nagdulot ng napakalaking pagsabog na bomb alert sa buong lugar. Ang mga mersenaryo ay nagdusa ng mga casualty habang sila ay nilamon ng apoy, at sa gitna ng kaguluhan, ang mga sigaw ay umalingaw-ngaw, na iniuugnay ang apoy sa mga Balek. Nakatago sa likod ng isang puno, ang pinuno ng mga ngalakal ay pinag-isipan ang sitwasyon na may gulat na ekspresyon. Naunawaan niya na ang mga Balek ay nagtali ng mga lubid sa mga palaso, na nagpapahintulot sa kanila na maglunsad ng mga bar aisles na puno ng langis.
Namangha siya sa kanilang hindi inaasahang katalinuhan. Maya-maya lang, may lumapit sa kanya mula sa likod, na gumagawa ng mga kaluskos. Lumingon ang lider ng mga ngalakal sa bagong dating, kitang-kita ang kanyang takot habang inaakusahan niya ang taong ito na isang mapanghimasok na balek. Nanginginig, nagbabala siya na ang pagpatay sa kanya ay haantong sa pagsisisi. Desperado, ipinakita niya ang isang papel na nakatatak ng opisyal na selyo, na sinasabing ito ay isang exploration permit na inisyo ng bagong hinirang na deputy consul mula sa Underdog City. Pagbabanta niya na ang pamilya Baskerville ay humingi ng kabayaran kung siya ay nasaktan. Naintrigue si Vicker at tinanong kung Vicker ang pangalan ng tinutukoy na deputy consul. Kinumpirma ito ng pinuno ng mga ngalakal, na tinutukoy siya bilang ang kasumpa-sumpa na Vicker. Si Vicker, na may mapupulang mga mata, ay mahinahong sumagot na hindi niya naaalala ang pagbibigay ng naturang permit. Natigilan ng pinuno ng mga ngalakal at napansin ang pagbabago ng hitsura ni Vicker at nalaman niya ang kanyang tunay na pagkatao. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, inilunsad ni Vicker ang isang palaso na mabilis na tumapos sa kanyang buhay. Pagkatapos ay idineklara niya na ang mga gagawa ng selyo ng Baskerville ay dapat papatayin. Dumating si Ian sa kanyang lobo, mapilit na sumisigaw kay Vicker na tumakas, na tinawag siyang alipin. Itinama siya ni Vicker, inulit na hindi siya isang alipin. Samantala, sa mga mersenaryo, patuloy silang nagdedepensa laban sa mga paparating na palaso gamit ang kanilang mga kalasag. Sa kanilang pagtataka, napagtanto nila na ang mga balek ay tumigil sa kanilang arrow barrage. Ang pagbabagong ito sa mga taktika ay humantong sa kanila na maniwala na ang mga balek ay walang tiwala sa kanilang diskarte. Dahil dito, nagpasya ang mga mersenaryo na habulin ang umaatres na mga balek, na nagpahayag ng kanilang layunin na maghayganti. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang biglaang pangyayari ang naganap, may tumama sa lugar kung saan nakaposisyon ang mga mersenaryo. Umalingaw-ngaw sa kagubatan ang puno ng takot nilang mga iyak nang makatagpo sila ng napakapangit na presensya. Ibinalik ni Ian ang kanyang atensyon kay Vicker, na kinikilala ang kanyang strategic prowess at ang paggamit ng apoy bilang taktika. Napansin niya ang kanyang pagbabago sa isang kahanga-hangang balek. May halong katatawanan ang tugon ni Vicker, na nagpapahiwatig na ganoon din ang nararamdaman niya sa tuwing nakikita niya si Ian. Lumipat ang kanyang tingin sa nagbabantang aura ni Madam Eightlegs, at sinabi niya na ang sitwasyon ay isang kalamidad. Ang ngiti ni Matriarch ay sumilay sa eksena nang bigyan niya ng pahintulot si Vicker na makapasok sa Bayani Spring. Habang nakatingin siya kay Vicker, kinilala niya ang iba't ibang tagumpay nito. Pagtugon sa kakulangan sa pagkain, paglutas sa mga labanan ng walang casualty gamit ang mga bar aisles ng langis, at pagtuklas sa sanhi ng impeksyon ng mga mandirigmang balek na dulot ng murang gamot. Ipinatong ng Matriarch ang kanyang kamay sa kanyang balikat at ipinahayag ang kanyang paniniwala na siya ay isang matapang na mandirigma. Pagkatapos ay sinabi niya na ang gabing ito ay isang kabilugan ng buwan, kaya't inutusan niya si Ian na akayin si Vicker sa spring ng bayani. Bumangon si Ian at sumagot, "Opo, inay." Habang naglalakad sila, mapaglarong ipinulupot ni Ian ang kanyang braso kay Vicker at nagkomento kung paano nananatiling tahimik si Auman. Ipinaliwanag niya na dati nang iniugnay ni Auman ang mga karamdaman ng mga mandirigma sa isang sumpa, at dahil sa kanyang mga aksyon, ang mga salita ni Auman ay hindi na nagdala ng bigat. Naalala ni Vicker ang mga salita ng pinuno ng mga ngalakal na nagsalita tungkol sa Balak Shaman, ang proxy ng Diyos ng Kagubatan, na nagpapahintulot sa isang sagradong kalakalan. Tinitigan ni Vicker si Auman, pinag-iisipan ang ideya ng isang sumpa. Nang maglaon ng gabing iyon, inilubog ni Vicker ang kanyang sarili sa tagsibol, na nakararanas ng malalim na pakiramdam ng pagpapahinga. Pinag-isipan niya ang paglilinis ng kanyang mana, pakiramdam niya ay nagsimulang gumaling ang kanyang mga sirang buto at kalamnan. Nakilala niya na ang mga alalahanin ng matandang shaman ay hindi walang batayan, dahil sa kapansin-pansing bisa ng tagsibol. Nag-isip siya tungkol sa bisa ng tagsibol kumpara sa River Styx sa Baskerville, na kinikilala ang bentahe nito dahil sa kawalan ng limitasyon sa edad. Tumingin si Vicker sa unahan, pinagmamasdan din si Ian sa Bayani Spring. Binanggit niya na maaaring mabawasan ang bisa ng tagsibol kung sasama siya sa kanya. Itinuro niya na tinukoy ng Matriarch na siya lamang ang maaaring pumasok. Ibinasura ni Ian ang kanyang pag-aalala, sinabi na ang tunay na Ballax ay hindi nag-aalala tungkol sa mga maliliit na detalye. Inilipat niya ang usapan upang ipahayag ang pasasalamat kay Sir Adonai sa pagtuklas ng hot spring. Nagtanong si Vicker tungkol kay Adonai,
na nagudyok kay Ayan na ilarawan siya bilang nag-iisang individual na may kakayahang labanan si Madam ng 8 paa. Binigyang diin niya na si Adonai ang pinakakakilakilabot na mandirigma sa kanilang mga alamat at pinayuhan si Vicar na igalang siya. Inamin ni Vicar na kung tunay na hinarap ni Adonai ang halimaw, nararapat siyang igalang. Bulalas ni Ayan na nagsasabi siya ng totoo. Pagkatapos ay tumalikod siya at ibinulong ang kanyang pagkadismaya tungkol sa kahirapan ng pakikipag-usap sa mga tagalabas. Naalala niya ang mga salita ng kanyang ina tungkol kay Vicar, na kinikilala ang kanyang paglipat sa isang karaniwang tao at ang kanyang positibong reputasyon sa loob ng nayon. Ang kanyang ina ay nagpahayag na sa pagbawi ni Vicar gamit ang Hero Spring, siya ay may potensyal na maging ang lalaki na siya ay nilalayong maging at hindi isang masamang pagpipilian para sa isang asawa. Namula si Ayan habang nakatingin kay Vicar at mariing sinabi sa sarili, "Humanda ka Vicar dahil magiging akin ka." Si Ayan ay hayagang nagsalita, na inihayag ang kanyang kaalaman sa labis na kita ng mga mangangalakal at ipinahayag ang kanyang kahandaan na kumilos laban sa kanila kung hindi niya ginawa. Isang nakakalokong ngiti ang isinagot ni Vicar, na nagtulak kay Ayan na magprotesta sa kahihiyan. Iginiit niya na talagang alam niya ang tungkol sa pagkakaiba ng presyo sa pagitan ng mga diamante at mais ng imperyo. Nagtataka, nagtanong si Vicar tungkol sa pagkakaiba ng presyo, at nahulaan ni Ayan na ang isang brilyante ay maaaring nagkakahalaga ng 20 mais. Nang nanatiling tahimik si Vicar, mabilis niyang binago ang kanyang tansya sa 30 mais. Sinabi ni Vicar na mali ang kanyang mga hula, at pagkatapos ay isiniwalat niya sa kanya ang bilang ng mais na makukuha niya sa isang brilyante. Nagulat si Ayan sa revelasyon na ito at napasigaw siya sa gulat sa napakaraming mais na may papalit niya sa isang brilyante. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig at sinubukang iligtas ang mukha sa pamamagitan ng pagwawalang bahala, na para bang alam na niya ang lahat. Sinabi niya na ang loika sa loob ng imperyo ay kakaiba at nagtatanong kung saan nila gagamitin ang batong iyon. Sinabi sa kanya ni Vicar na ang lahat ng iyon ay hindi mahalaga. Pagkatapos ay inalok niya siya ng isang pagpipilian kung tawagin siya sa pamamagitan ng kanyang pangalan o bilang isang alipin. Binigyang diin niya na hindi niya gusto ang mga bagay na hindi malabo. Isinaalang-alang ni Ayan ang kanyang mga pagpipilian, tumayo, at lumapit sa kanya, nagtatanong kung hindi niya gusto ang kalabuan. Hinawakan niya ang kanyang baba, itinaas ang kanyang mukha, at ipinahayag ang kanyang pagnanais na tawagin siyang hindi alipin o Vicar. Inilapit niya ang mukha niya sa mukha niya at sinabing ang gusto niyang itawag sa kanya. Ngunit bago niya maihayag ang kanyang gustong pangalan para sa kanya, ang kanilang sandali ay nag-ambala ng masayang pagdating ng ilang mga bata na tumalon sa tagsibol. Nakangiting lumapit kay Ayan ang mga bata, tinawag siyang Commander at Vicar bilang Kuya Vicar. Nagulat si Ayan sa kanilang biglaang pagsulpot at tinanong kung paano sila nakarating doon, ngunit hindi pinansin ng mga bata ang kanyang tanong at masigasig siyang inanyayahan na makipaglaro sa kanila. Samantala, inisip ni Vicar kung hindi ito ang kanyang pangalan o alipin, kung gayon paano niya ito gustong tratuhin. Bulalas ni Ayan ang mga bata, tinawag silang mga bastos at sinabing kung papasok sila sa spring, mababawasan ng kalahati ang bisa nito. Noon lang, pinaalalahanan siya ni Vicar na may nagsabi na ang isang tunay na balek ay hindi magiging madamo sa mga ganoong bagay. 2 bata ang nakatayo sa likod ni Vicar, sinalita ang kanyang damdamin, at mapaglarong tinawag siyang kuripot. Tumayo si Ahon kasama ang mga maliliit na babae at ipinaliwanag na utos ng matriarch sa mga batang may sakit na pumasok sa bukal ng bayani dahil sa epekto ng droga na idinudulot ng mga mangangalakal. Hindi maiwasang isipin ni Ayan kung sinadya ba ng kanyang ina na gawing kalokohan siya sa ganitong sitwasyon. Si Ahon, na nakatayo sa likuran ni Vicar, ay nagpasalamat sa kanya sa pagtulong sa kanyang nakababatang kapatid na babae. At ang kanyang kapatid na babae ay nagpahayag din ng kanyang pasasalamat. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Ahon kay Vicar dahil sa hindi pagkakaunawaan sa kanya sa lahat ng oras na ito. Tumugon si Vicar ng isang simpleng ye. Naiinis na sigaw ni Ahon, na nagsasabi na humihingi sila ng tawad dito, at tinanong kung iyon lang ang sasabihin ni Vicar. Mahinahong tugon ni Vicar, na nagsasabi na si Ahon ay may labis na galit sa kanya. Napangiti si Ayan habang nakatingin kay Vicar at naisip na marami pang oras. Tinawag niya si Vicar na may matamis na ngiti na nakatakip sa kanyang mukha at pinasaya siya sa pagiging opisyal na miyembro ng balek. Makalipas ang mga 2 taon, isang suntok ang damapo sa mukha ni Ahon, dahilan para bumagsak siya sa lupa na may masakit na tunog. Habang si Ahon ay nakahiga sa lupa, ang kanyang umatake, walang iba kundi ang 17 taong gulang na si Vicar Van Baskerville,
ay nagsabi na si Ahon ay higit na iyakin kaysa sa kanyang inaasahan. Sa kabila ng suntok, determinado si Ahon at hinamon siya para sa isa pang round. Gayunpaman, nagsimulang lumayo si Vicker at sinabing natapos na ang kanilang sparring session para sa araw na iyon. Inakusahan siya ni Ahon na tumakas, ngunit sumagot lang si Vicker na mamasyal siya. Pagkaalis ni Vicker, tinulungan siya ng dalawang kaibigan ni Ahon at tinulungan siyang makatayo. Ipinahayag ni Ahon ang kanyang pagkadismaya, na inilarawan si Vicker bilang isang nakakainis at napakapangit na kalaban na naging mas kakilakilabot pagkatapos gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Binanggit ng isa sa mga kaibigan ni Ahon ang pagkarinig na ang pagiging marksman ni Vicker ay umabot kamakailan sa antas na kapantay ni Commander Ian. Ang iba pang kaibigan, gayunpaman, ay nagtanong sa paghahambing, na nagtataka kung paano maitugma si Vicker kay Commander Ian. Sinabi niya na kaya pa niyang damyugo ang ilong ni Ahon sa isang suntok. Gayunpaman, nagulat si Ahon kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagsisiwalat na ang suntok ni Vicker ay hindi talaga tumama sa kanya, huminto ito sa tapat ng mukha niya. Laking gulat ng kaibigan at tinanong kung pinadugo ba ni Vicker ang ilong ni Ahon dahil sa lakas ng hangin na dulot ng kanyang kamao. Pawis na pawis si Vicker at nagpakawala ng mahabang hininga. Pagkatapos ay sinabi niya na ngayon ay maipatupad niya ng perpekto ang ika-6 na pamamaraan. Sinulyapan niya ang dingding na puno ng malalaking butas, buong pagmamalaking sinasabi na ganap na niyang makayanan ang ika-6 na pangil. Ang pagkamit sa antas na ito sa edad na 17 ay minarkahan ng kahangahangang pag-unlad, bagamat kinilala niya na mayroon pa ring mahabang paraan upang makabisado ang ika-10 pamamaraan. Nagtaglay din siya ng 6 na bilog na mana, at kasama niyan, maaari siyang ituring na isang high-rank na graduator. Pinag-isipan niya ang mga pagpapala ng River Styx, ang kanyang demonyong espada na si Beelzebub, at ang mga diskarte sa pagmamarka at pagpatay na nakuha niya mula kay Ballax. Gamit ang mga kakayahan na ito, maaari niyang labanan ang kahit na ang pinakamataas na ranggo na nagtapos. Sinabi ni Vicker na 2 taon na ang nakalipas mula nang siya ay tumuntong sa malalim na kagubatan. Tinanong niya kung magpapalam ba siya sa mga balak kapag kumpleto na ang kanyang paghahanda. Makalipas ang ilang sandali, sina Vicker at Ian ay naglalakbay sa kagubatan nang mapansin ni Vicker ang isang tugaygayan sa lupa at kinilala ito bilang mga track ng ahas ng Deep Forest, Mushusu. Binigyang diin niya na ito ay isang malaki at sinaunang isa. Kinilala ni Ian ang impormasyong ito, at binanggit ni Vicker na kung mahuli nila ang ahas na ito, magbibigay ito ng sapat na pagkain para sa nayon nang hindi bababa sa 4 na araw. Nagtataka, tumingin si Vicker kay Ian, na tila nawawala sa pag-iisip, at nagtanong kung may iba pa siyang iniisip habang sila ay nangangaso. Namula ang mukha ni Ian, at dali-dali niyang itinanggi. Upang baguhin ang paksa, binanggit niya na may isa pang grupo ng pangangaso na humiling sa kanya na magtanong tungkol sa isang bagay. Tinitigan siya ni Vicker ng may kainahinalang mga mata, naramdamang may tinatago siya. Pagkatapos ay nagsiwalat siya ng kutsilyo at ipinaliwanag na nakuha ito ng grupo ng pangangaso mula sa isang imperialista na pumasok sa Deep Forest. Tinanong niya ito kung may alam ba siya tungkol sa emblem sa punyal. Kinumpirma ni Vicker ang kanyang kaalaman at sinabi na ito ay isang sikat na sagisag. Alam niya na ang emblem ay kabilang sa isang napakatanyag na angkan, ang Leviathan Clan, isang hindi kapani-paniwalang kilalang angkan na bahagi ng 7 Imperial Clans, kasama ang Baskerville Clan. Ipinaliwanag ni Ian na noong una ay pinaghihinalaan nila na ang Sundang ay maaaring pag-aari ng isang tao mula sa mersenaryong grupo na kanilang minasacre 2 taon na ang nakararaan. Sa kabutihang palad, hindi ito ang kaso. Gayunpaman, may bumabagabag sa kanya. Inilarawan niya kung paano sa iba't ibang mga lokasyon sa paligid ng punong tubig, nakakita sila ng mga bakas ng pulang likido na ibinuhos mula sa isang bote ng salamin, na naiwan ng hindi kilalang mga individual na mabilis na umatras. Nakuha ng pangkat ng pangangaso ang isang tao, ngunit ang taong iyon ay nakainom ng isang nakatagong lason at namatay, na naiwan lamang ang punyal na may sagisag ng Leviathan Clan. Saglit na nag-alinlangan si Ian at pagkatapos ay tinanong si Vicker ng isang personal na tanong, kung gusto niyang bumalik sa kanyang bayan. Si Vicker, na nabigla sa biglaang at kakaibang seryosong pagtatanong na ito, ay nagtanong kung bakit siya nagtatanong ng may kakaibang ekspresyon. Tumugon si Ian sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang hindi pagkagusto sa mga lihim o kasinungalingan at nakiusap sa kanya na maging tapat sa kanya. Inihayag niya na ang isa pang imperialista ay pumasok kamakailan sa Deep Forest, at naniniwala siya na si Vicker ang kanilang target.
Halatang nabigla si Vicker, at pinagmasdan ni Ian ang kanyang reaksyon. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, naghulog si Ian ng isang makabuluhang paghahayag, na nagsasabi, ang babaeng iyon ay dumating sa Deep Forest. Matapat na nagsalita si Ian na 2 taon na ang nakararaan nang makaharap niya si Madam hanggang ngayon, ang babaeng iyon, kasama ang isang search party, ay pumunta upang imbestigahan ang malalim na kagubatan. Naghinala si Ian na naghahanap siya ng mga pahiwatig tungkol kay Vicker. Nag-alinlangan si Ian ngunit kalaunan ay nagtanong sa kanya ng isang katanungang bumabagabag sa kanyang isipan, sasama ba siya sa babaeng ito? Ang kanyang mga pag-iisip ay tumatakbo habang iniisip ang kanyang potensyal na tugon. Magagalit kaya siya dahil itinatago niya ang impormasyong ito hanggang ngayon? Paano kung pumayag siyang sumama sa dalaga? Dapat ba niyang subukang pigilan siya sa pag-alis sa pamamagitan ng paggamit ng mga alituntunin ng tribo? O gagana pa ba iyon? Noon lang, nagsalita si Vicker, na mariing sinabing hindi na siya babalik. Tinanong ni Ian kung nagsasabi siya ng totoo, at pinagtibay ni Vicker ang kanyang desisyon. Lumiwanag ang kanyang mukha ng isang matingkad na ngiti nang marinig ang kanyang tugon, at ipinahayag niya ang kanyang kagalakan sa pamamagitan ng pagyakap sa kanyang kasamang lobo at pagtiyak sa lobo na hindi aalis si Vicker. Sa isip ni Vicker, umiikot ang mga iniisip. Naniniwala siya na maaaring hindi alam ng imperyo ang kanyang kaligtasan. Nagpasya siyang bumalik sa sandaling maitago niya ang kanyang kapangyarihan mula kay Hugo nang hindi nakakakuha ng anumang pansin. Pinag-isipan niya ang tinutukoy ni Ian sa babaeng iyon at kung si Camasmorg ba iyon. Iniisip niya kung naaalala pa ba niya na iniligtas niya ang kanyang buhay o kung ang interes nito ay bahagi ng isang diplomatikong kaganapan. Sa pagmamasid kung paano nagbigay ng pahintulot ang Baskerville clan para sa Morg search party na pumasok sa malalim na kagubatan, inakala ni Vicker na nanatiling matatag ang alyansa sa pagitan ng 2 pamilya. Isinaalang-alang niya kung ang kanyang kamatayan ay nagkaroon ng papel sa pagbubuo ng ugnayang ito. Sa pag-iisip na ito, napagpasyahan niya na dapat niyang siyasatin kung ano ang nangyayari sa labas ng malalim na kagubatan sa lalong madaling panahon. Habang nakatayo sa tabi ng ilog sina Vicker at Ian, isang biglaang, hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang napakalaking isda ang tumalon mula sa tubig, na nag-iwan sa kanilang dalawa sa pagkamangha at pagkagulat. Ang isda ay dumaong sa lupa, namimilipit sa sakit at gumagawa ng masakit na mga tunog bago tuluyang sumuko sa mga sugat nito. Nakahigang wala ng buhay. Si Ian, na nakatingin sa isda, ay nagtanong kung ito ay lungfish. Iniisip niya na ang pagtalon nito palabas ng ilog ay maaaring isang tagapagpahiwatig ng paparating na tag-ulan. Sa paghusga sa laki nito, naisip niya na ang tag-ulan ngayong taon ay maaaring maging mahaba. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nalipat ang kanilang atensyon nang mapansin ni Vicker ang isang palaso na nakausli mula sa loob ng katawan ng lungfish. Nataranta, pinagmasdan niya itong mabuti at pinagpatuloy ang paghiwa sa tiyan ng isda. Sa kanilang pagkamangha, natuklasan nila ang isang kalansay ng tao sa loob ng isda, na nakahawak sa mismong palaso na tumama dito. Pinagmasdan ni Ian ang kasuutan sa balangkas at inisip kung kabilang ba ito sa isang miyembro ng tribong Lokoko. Inakala niya na, dahil may mga palatandaan ng pagtutol kung saan natusok ng palaso ang isda, ang tao sa loob ay malamang na nakipagpunyagi matapos kainin ng ang lungfish. Sinabi niya na ang lungfish ay isang hanggal na hayop na kumakain ng mga patay na bagay. Kaya nakita niyang medyo kakaiba ang sitwasyong ito. Iniisip ni Vicker na marahil ang individual na ito ay lubhang nanghina, hanggang sa punto kung saan napagkamalan sila ng lungfish na isang bangkay. Inisip ni Ian kung bakit ang isang mahinang tao ay mangangaso sa unang lugar. Iminungkahi ni Vicker na ang sitwasyon sa loob ng tribo ng taong iyon ay maaaring maging kakilakilabot, na nagtutulak sa kanila na kumuha ng gayong mga panganib. Nagpahiwatig siya ng isang bagay na makabuluhang nagaganap sa malalim na kagubatan at nagudyok sa pangangailangan para sa isang pagsisiyasat. Sa pagpasok ni Vicker at Ian sa mas malalim na kagubatan, sinalubong sila ng isang nakagigimbal na tanawin na ikinalukot ng mukha ni Ian sa hindi makapaniwala. Nagkalat sa harapan nila ang maraming walang buhay na katawan na nagkalat sa sahig ng kagubatan. Si Ian, na natakot sa malagim na eksena, ay nagtanong ng hindi makapaniwala kung patay na ba ang lahat ng mandirigmang Lokoko. Sinuri naman ni Vicker ang isa sa mga namatay na katawan at sinimulang pagdugtungin ang nakakagambalang palaisipan. Napansin niya ang mga palatandaan ng pagsusuka, pagtatae, at mga pulang batik sa mga bangkay. Ang kanyang pag-iisip ay tumakbo,
at naisip niya ang posibilidad na ito ay maaaring may kaugnayan sa isang nakamamatay na sakit. Itinuro ni Ayan ang isa pang kakaibang obserbasyon, sa kabila ng lampas na sa oras ng pagkain, walang mga palatandaan ng pag-aapoy sa nayon ng Lokoko. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paggalugad, sumapit ang gabi sa kagubatan. Sa pagpasok sa nayon, hindi maiwasan ni Vicker na magkomento sa nakakatakot na katahimikan. Walang mga palatandaan ng buhay, at ang napabayaang estado ng nayon ay kitang-kita mula sa tinutubuan ng mga damo. Malakas na nagtaka si Ayan kung lumipat ang tribo ng Lokoko. Ngunit ang kanyang pagtatanong ay natugunan ng isang malungkot na pagtuklas. Nang hilahin niya ang kurtina ng isang tolda, isang pulutong ng mga langaw ang lumitaw, at sa loob, natagpuan niya ang isang walang buhay na katawan. Agad niyang tinawag siya, sinabing may bangkay sa harap niya. Si Vicker, masyadong, ay gumawa ng isang malungkot na pagtuklas sa kanyang pagtatapos, na nagpapatunay na may isa pang bangkay na malapit sa kanya. Ang kanyang isipan ay bumalik sa isang panahon bago ang kanyang pagbabalik kapag ang isang nakamamatay na epidemya na kilala bilang ang pulang kamatayan ay sumire sa malalim na kagubatan. Ang nakakahawang sakit na ito ay nakaapekto sa parehong mga barbaro at iba't ibang uri ng hayop. Ang mga sintomas ng pulang kamatayan ay kinabibilangan ng mga pulang batik na tumatakip sa katawan, na sinamahan ng pagsusuka, pagtatae, at matinding pananakit. Ang mga nahawahan ay kadalasang nagiging baldado at dumanas ng mabagal, masakit na kamatayan. Ang impeksyon ay kumalat ng napakabilis anupat tumawid pa ito sa hangganan ng imperyo, na nagiiwan ng pagkawasak. Si Ayan, na napagtagumpayan ng pag-aalala, ay agad na iminungkahi na kailangan nilang umalis kaagad sa lugar, na isinasaalang-alang ito ay isang sumpa ng Diyos. Gayunpaman, sinubukan ni Vicker na patatagin siya, na nagsasabi na ito ay talagang isang nakakahawang sakit, hindi isang sumpa. Si Ayan, na naalarma pa rin, ay naniniwala na ito ay naging mas seryoso. Tinangka ni Vicker na pakalmayan siya, ipinaliwanag na ang sakit ay hindi masyadong nakakahawa. Ang paghahayag na ito ay tila nag-alok kay Ayan ng kaunting ginhawa nang itanong niya kung ito ba ay talagang hindi isang sumpa. Sinabi sa kanya ni Vicker na kung siya ay natakot, maaari siyang bumalik muna. Tanong ni Ayan, paano kung namatay siya dahil nasumpa siya? Sinabi lang ni Vicker na kung mamamatay siya, kung gayon. Natigilan si Ayan at napabulalas na hindi siya basta-basta magpasya na mamatay ng mag-isa. Napagpasyahan ni Vicker na sa paghusga sa bilang ng mga bangkay, lumilitaw na ang buong tribo ng Lokoko ay hindi nalipol. Dapat ay lumipat sila sa ibang lugar, naiwan ang mga namatay at may sakit. Nagplano siyang mangalap ng mga supply mula sa kwartel ng Lokoko at pinayuhan siya na magpatuloy at maghanap ng ligtas na lugar upang makapagpahinga. Napatingin sa kanya si Ayan at naramdaman niyang hindi talaga siya sensitive. Gayunpaman, nang siya ay tumalikod upang umalis, isang biglaang pagkabiglaang bumalat sa kanya. Siya ay tumingin sa likod sa takot, at isang malakas na hiyawan ang umalingawngaw sa kagubatan, na umabot sa mga tainga ni Vicker, at agad na nakuha ang kanyang atensyon. Nakahiga si Ayan sa lupa, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata dahil sa sobrang takot. Nang tanungin ni Vicker kung ano ang mali, tumingin siya sa unahan sa takot at sinabi na ito ang sumpa. Itinuro niya ang isang bata na nakatayo sa malapit at sinabing ang bata ay isinumpa, na hinimok si Vicker na tumakas. Ipinahayag ni Ayan ang kanyang intensyon na sundan siya kung siya ay magpapatuloy. Ngunit pagkatapos ay sumigaw siya sa sakit, nagrereklamo ng mga cramp ng binti. Hindi pinansin ang pagkabalisa ni Ayan, tumuloy siya sa bata. Lumuhad siya sa kanyang harapan, na pagmamasdan na hindi siya mula sa tribong Lokoko at tila nasa 5 taong gulang. Napansin ni Vicker ang isang tumpok ng mga bato na may bulaklak sa malapit, na nagpapahiwatig na siya ay nagdadalamhati sa pagkamatay ng isang tao. Malumanay na tinanong ni Vicker ang dalaga kung sino siya. Bilang tugon, sumagot ang dalaga ng 3 simpleng salita: Lokoko, slave at kitchen maid. Napagpasyahan ni Vicker na siya ay naging alipin ng tribong Lokoko. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa kanyang pangalan. Nag-alinlangan ang dalaga bago isiwalat ang kanyang pangalan, Pomeranian. Naintrigue si Vicker sa kanyang pangalan, na tila imperial. Iniisip niya kung siya ay isang imperial na bata na banihag ng mga Lokoko. Gayunpaman, ang kanyang pagkabigla ay ramdam ng kumpletuhin ni Pomeranian ang kanyang pangalan sa pagsasabing, La Baskerville. Hindi makapaniwalang tanong ni Vicker sa sinabi niya. Itinuro ni Pomeranian ang kanyang sarili, ang kanyang mga pulang mata ay nakalock sa Vicker's,
at ipinahayag niya na ang kanyang pangalan ay Pomeranian Labaskerville. At dito nagtatapos ang part 22 ng ating video. Like, share and subscribe para updated kayo sa susunod natin na video.